At ayan po mga ka-crypto, ang ating pinakaunang balita rito. Alam nyo ba na may isang numero na kinatatakutan ng mga skeptics pero pinagdarasal ng mga holders? Yan po, ang $589. Para sa iba, isa lang itong conspiracy theory o guni-guni ng mga taong kulang sa tulog. Pero ayon sa crypto proponent na si Jack the Rippler, hindi ito biro. Reality daw ito na malapit nang mangyari. Pero bago mo ibenta ang bato sa bato mo para bumili ng XRP, himayin muna natin kung bakit. Bakit nga ba $589? Hindi ito dahil sa hype o dahil cute ang logo ng Ripple. Ang XRP ay ginawa bilang isang bridge asset. Isipin mo ang mga bangko ngayon. Para magpadala ng pera sa ibang bansa, parang gumagamit pa rin sila ng carrier pigeon sa bagal at mahal ng fees. Dito papasok si XRP. Sa halip na maghintay ng 3 araw, segundo lang ang kailangan. Kapag ang buong mundo na ang gumamit ng on-demand liquidity ng Ripple, ang demand kay XRP ay hindi lang tataas. Sasabog ito. Sabi po rito ni Jack the Rippler, maraming bagay sa crypto na tinawag po na conspiracy noon pero normal na lang ngayon. Naalala nyo nung sinabi ang Bitcoin ay aabot sa $60,000? Pinagtawanan lang yun dati. Ang pinagkaiba ni XRP, hindi lang ito speculative. May regulatory clarity na ito at dahan-dahang kinakain ang legacy financial system. Kapag ang institutional money na ang pumasok, ang presyo ay hindi susunod sa emosyon, kundi sa utility. Math doon, hindi magic. Ngayon ay maraming tao ang natatawa sa $589 dahil tinitignan nila ang market cap ngayon. Pero ang market cap sa crypto ay parang pangako ng ex mo. Pwedeng magbago sa isang iglap lamang. Ang kailangan mong tingnan ay ang scarcity at saka adoption. Sabi nga, extraordinary ideas face ridicule before traction. Kung lahat ay naniniwala na agad, edi sana lahat tayo ay bilyonaryo na. Ang pagkakataon ay nasa gitna ng pag-aalinlangan ng marami. Ayan, sa kabuuan, ang short-term volatility ay ingay lamang. Ang tunay na laro ay nasa structural fundamentals. Hindi natin alam kung bukas o sa susunod na taon ang $589. Pero ang sigurado, ang skepticism ngayon ay madalas nagiging reality bukas. Kaya ikaw, holder ka ba o nanonood ka lang sa gilid? Saan ka sa dalawa? At heto naman ang ating sunod na balita rito kay XRP. Sabi rito, Egrag Crypto says, message in the future will be XRP at $30. Here's why. Ayan, akala po ng marami tapos na ang laban para kay XRP. Noong mga nakaraang taon, kaliwat kanang batikos ang inabot nito habang ang presyo ay tila ayaw gumalaw. Pero alam nyo ba na ang pinakatahimik na panahon sa kripto ay madalas na hudyat ng isang malaking pagsabog? Isang kilalang analyst ang naglabas ng matapang na pahayag. Si XRP ay papuntang $30 at hindi lang ito basta hula, may malalim itong pinanghuhugutan. Sabi ni Egrag Crypto, isa po siyang sikat na market analyst. Ang nararanasan natin ngayon
ay bahagi lang ng tinatawag na psychological cycle. Nitong nakalipas na 2025, marami ang nawalan ng tiwala dahil sa mga regulatory issues. Pero kung titingnan natin ang kasaysayan, si XRP ay parang yung ex mong biglang gumaganda pagkatapos ninyong mag-break. Nababaliwala sa simula pero nagugulat ka na lang sa laki ng pagbabago. Ang disbelief phase ay madalas na panahon ng accumulation para sa mga smart money. Ngayon ay bakit nga ba $30? Hindi ito dahil sa panaginip lang. Una, ang infrastructure ng XRP Ledger ay patuloy na lumalawak sa cross-border payments. Pangalawa, ang institutional adoption. Kapag ang malalaking bangko na ang gumamit ng teknolohiyang ito para sa settlement, hindi na lang ito usapang hype. At pangatlo ay ang macro liquidity. Sa bawat bull cycle ni Bitcoin, sumusunod ang mga altcoins. At sa pagkakataong ito, si XRP ay mas handa dahil sa mas malinaw na regulasyon kumpara noon. Yan, syempre, hindi po ito magic. Yan, hindi po ito magic na mangyayari bukas paggising mo. Ang crypto market ay parang roller coaster na may kasamang horror house, yung nakakahilo at nakakatakot. Ang pag-akyat po sa $30 ay nakadepende sa global capital flows at stability ng buong crypto ecosystem. Pero ang mensahe po ni Egrag ay simple. Ang naratibo ay nagbabago. Ang dati-rating basura sa mata ng iba, unti-unti nang kinikilala bilang haligi ng digital finance. Sa kabuuan, ang investment ay laging may risk. Pero ang kasaysayan ng XRP ay nagpakita na kaya nitong bumangon mula sa pinakamalalim na hukay. Kaya ang tanong, handa ka ba sa susunod na alon o manunood ka na lang ulit sa gilid habang ang iba ay nagpapakasasa sa gains? Ang target po ay malinaw. Ang teknolohiya ay narito na. At ang hinaharap mukhang kulay asul. Kulay asul o XRP blue. At ayan, sa balitang ito, meron pong isang eksperto ang nakapagsabing we are about to see the XRP rise of the phoenix moment. Ayan. Alam nyo ba yung pakiramdam na parang kinalimutan na ng mundo itong si XRP? Habang ang ibang coins ay parang nakasabit sa rocket, si XRP ay parang jeep na naghihintay ng pasahero sa kanto. Pero heto po ang plot twist. Ayon sa mga crypto expert, si XRP ay kasalukuyang nasa rise of the phoenix moment. At hindi ito gawa-gawang kwento lang para pampalakas ng loob. May mga resibo tayo rito. Yan, bakit nga ba Phoenix? Kasi ayon po sa analyst dito na si Bird, nag-a-align na ang mga bituin sa langit o sa chart at least. Ang Russell 2000 Index ay malapit na sa all-time highs at ang US Dollar Index o DXY ay mukhang pagod na at pababa na ang direksyon. Kapag mahina po ang dolyar, kadalasan ay nagwawala ang mga risk assets gaya ng crypto. Isama mo pa ang Bitcoin dominance kung saan ay nagsisimula ng humina. Ibig sabihin ang spotlight ay lilipat na sa mga altcoins at si XRP ay nasa unahan ng pila. Ngayon ay heto po ang nakakalula. Si XRP ay malapit na po sa tinatawag na major expansion points laban kay Bitcoin at saka Ethereum. Ang huling beses na nakita natin ang ganitong level ay noong 7 hanggang 8 taon na
ang nakakaraan. 7 to 8 years. Isipin ninyo yon, 8 taon na paghihintay. Ang tagal nun, di po ba? Mas matagal pa sa pinagsama-samang getting to know you phase ninyo ng inyong ex. Pero sa crypto, ang ganito katagal na consolidation ay kadalasang nagre-resulta sa isang napakalakas na slingshot pataas. Habang tayo ay nakatitig sa green at red candles, ang Ripple bilang kumpanya ay hindi po natutulog. Ngayong 2026, nakuha na nila ang full approval para sa Electronic Money Institution license sa Luxembourg. Hindi lang yan, pati UK Financial Conduct Authority ay nakuha na rin nila. Ibig sabihin, ang Ripple ay opisyal at regulated na payment giant sa buong Europe at saka UK. Hindi na ito scam o sana lang. Ito ay infrastructure na ginagamit na ng mga bangko para sa cross-border payment. Sa kabuuan, ay sa kabila po ng mga positibong balitang ito, marami pa rin ang deadma o subdued ang sentiment kay XRP. Ayon sa mga pro, iyan ang pinakamagandang oras para pumasok. Kapag tahimik ang lahat, maaaring ngayong buwan o sa susunod na buwan, ang Phoenix ay muling lilipad. Kaya ang tanong, sasama ka ba sa paglipad o manunood ka na lang muli sa ibaba habang nanghihinayang? Si XRP ay handa na para sa kanyang slingshot moment patungo sa kanyang bagong all-time highs. At ayan naman po ang ating sunod na balita rito, kung saan sabi rito ay Bitcoin dominance declines. Could XRP be poised for a surge? Yan. Alam nyo ba yung feeling na ikaw yung bida sa party, pero biglang dumating yung tropa mong mas pogi at mas malakas uminom? Ganyan ang nararamdaman ni Bitcoin ngayon. Habang ang lahat ay nakatingin sa King of Crypto, may nangyayari sa likod ng kortina na pwedeng magpayaman o magpaiyak sa atin. Pag-usapan natin ang Bitcoin dominance at kung bakit nakangiti ang mga XRP holders ngayon. Yan, mula po July 2025, ang Bitcoin dominance o yung hatak ni Bitcoin sa buong market ay bumagsak mula 65.2% hanggang 59.3%. Isipin po ninyo, parang buffet yan. Dati si Bitcoin ang kumakain ng 65% ng ulam, ngayon nabawasan na siya ng 9%. Ang tanong ay bakit? Kasi mas mabilis bumaba ang market cap ni Bitcoin kumpara sa mga altcoins. Habang ang mga altcoins ay parang nada pa lang, si Bitcoin parang nahulog sa hagdan. 35% ang binagsak ng kanyang market cap. Sabi po ng mga eksperto sa TradingView, ang Bollinger Bands ng Bitcoin dominance ay sobrang tight o mahigpit na ngayon. Sa mundo ng crypto, kapag ang chart ay parang waistline ng nakakorset sa sobrang sikip, ibig sabihin niyan may malaking pagsabog na paparating. Hindi natin alam kung pataas o pababa. Pero base po sa kasaysayan, kapag bumibitaw ang dominance ni Bitcoin, dyan nagpipiesta ang mga altcoins. Para itong traffic sa EDSA. Kapag lumuwag ang isang lane, harurot lahat. Ngayon, bakit si XRP ang bida rito? Balikan po natin ang taong 2024. Noong bumagsak ang Bitcoin dominance ng 11%, alam niyo ba kung anong ginawa ni XRP? Umakyat lang naman siya ng 490%
at umabot sa $2.90. Isang malupit na comeback na parang ex mong nagpaganda bigla. Ngayon ay may pattern dito. Kapag nanghihina ang kapit ni Bitcoin, sa XRP ang madalas sumasalo ng hype at saka liquidity. Historical po yan, hindi yan imbento ng tadhana. Pero teka, huwag muna tayong mag-all-in at ibenta ang ating kidney. Sa ngayon nasa consolidation phase pa tayo. Ibig sabihin, nagpapakiramdaman pa ang market. Wala pong garantiya, pero ang mga indicators ay nagsasabing malapit na ang decisive move. Kaya abangan natin kung ito na ba ang muling paglipad ni XRP o drawing lang uli. Crypto po ito, kaya lagi nating tandaan, invest only what you can afford to lose at huwag pong kalimutang huminga. At ayan, sa balita naman na ito, yan, sabi ni David Schwartz, no one has legal control over XRP Ledger. Alam nyo mga ka-crypto, dito po sa mundo ng crypto, may mga debate na mas mahaba pa sa pila sa NBI. Sana po dyan ang walang katapusang issue kung centralized nga ba itong sa XRP. Pero bago po ninyo itapon ang mga hardware wallets ninyo, may mahalagang mensahe itong si David Schwartz. Siya mismo ang utak sa likod ng teknolohiyang ito. At spoiler alert, sabi niya, kung hanggang ngayon ay naniniwala ka pa ring centralized sa XRP, hindi ka lang nalilito. Baka willful ignorance na yan o nagbubulag-bulagan ka na lang. Ayan po siya, si Ginoong David Schwartz. At direkta po tayo. Ayan, direkta tayong pumunta sa kanyang punto. Ayon po kay Schwartz, ang XRP Ledger ay decentralized dahil, wait for it, walang organisasyon o individual ang may legal na karapatan o kakayahang kontrolin ito. Isipin ninyo, para itong isang barangay na walang chairman, pero lahat ng residente ay sumusunod sa isang rules. Walang diktador, walang main character energy. Ang bawat participant sa network ang nagpapatupad ng rules. Kaya kung akala mo may kill switch ang Ripple para ihinto ang lahat, parang naniniwala ka rin na may remote control ang kapitbahay mo sa TV ninyo. Kaya hindi po mangyayari. Ngayon ay paano nga ba ito gumagana? Dito po papasok ang tinatawag nating governance. Ang XRP Ledger ay pinapatakbo ng mga nodes na pagmamay-ari ng iba't ibang tao, institution at kumpanya sa buong mundo. Bawat transaction at bawat pagbabago sa system ay kailangang dumaan sa consensus o pagkakasundo ng lahat. Sabi nga ni Schwartz, mas decentralized pa ang XRP kaysa sa mga proof-of-work systems. At bakit? Kasi sa ibang crypto, kapag hawak ng iisang mining pool ang malaking porsyento ng power, sila na ang hari. Sa XRP, ang kontrol po ay pantay-pantay na nakakalat sa lahat ng mga participants. Ang masaklap, marami pa ring critics ang pilit na binabaluktot ang katotohanan. Pero ang operational model ng XRPL ang nagsasalita para sa sarili nito. Hindi ito nakadepende sa Ripple bilang kumpanya. Kung bukas ay biglang mag-disappear ang Ripple, wag naman sana. Ang XRP Ledger ay tuloy pa rin ang ikot. It's a self-sustaining ecosystem. Wala pong legal control, walang operational dominance. At ang tawag dito ay syempre walang iba kundi freedom. Sa kabuuan, mahalaga ito
para sa atin bilang mga investors. Ang maling impormasyon ay parang fake news sa Facebook. Nakakalito at nakakapanik. Pero ang technical reality ay simple lamang po. No one has full control over XRP. Decentralized ito, secure, at ang community ang tunay na nagpapatakbo. Kaya sa susunod na may magsabi sa inyong centralized itong sa XRP, isend nyo na lang sa kanila ang video na ito para matauhan. Sabi po sa balitang ito, something big appears to be developing for XRP. Here's what Mark Yusko says. Ayan, may gumagalaw sa dilim at hindi ito yung ex mong nag-view ng story mo. Ito ay sa XRP. Habang lahat ay nakatingin sa taas-baba ng presyo, itong si Mark Yusko, ang bigating investor, ay may naaamoy na niluluto sa kusina ng mga regulators. At mukhang hindi lang ito basta-basta pritong saging. Mukhang isang grand fest ang hinahanda para sa Ripple. Ayan, ayan po kay Yusko. Yan po siya. May malaking bantis na baka i-ghost ng mga gobyerno ang mga paborito nating stable coins tulad ng Tether at saka USDC. At ang tanong ay bakit? Dahil paparating na po ang mga CBDC o Central Bank Digital Currencies. Isipin po ninyo, parang naglabas ang gobyerno ng sarili nilang GCash. Pero sila ang masusunod sa lahat. Kapag nangyari yon, posibleng higpitan o tuluyang ipagbawal ang mga private stablecoins. Mas mahigpit pa sa parents mong ayaw kang payagan na mag-overnight. Ngayon ay dito na po papasok si XRP bilang bida. Kung mawawala ang mga stablecoins, kailangan ng mundo ng isang bridge asset o tulay para sa mabilisang bayaran at saka reserves. At sino pa ba ang veterano sa cross-border payments? E di syempre, si XRP. Ikinumpara ito ni Yusko sa gold at sa 33 Act noong unang panahon. Ibig sabihin, kapag nagbago po ang batas, si XRP ang posibleng maging official na reserve. Hindi na siya basta crypto lang. Magiging VIP na po siya sa global finance. Ngayon ang nakakaintriga, sabi po ni Yusko, may mga galawan na raw na nangyayari behind the scenes. Habang tayo ay busy sa pag-scroll sa TikTok, ang mga institution at gobyerno ay baka nag-aayos na ng mga upuan para kay XRP. Hindi ito chismis lang sa kanto. Ito po ay strategic positioning. Ang utility ni XRP sa financial infrastructure ay hindi na maikakaila at ang silent accumulation ay posibleng sinyales na malapit na ang pagsabog. Yung magandang klase ng pagsabog, hindi yung parang bulkan. Sa kabuuan, ang regulasyon na kinatatakutan ng marami ay baka ito pa ang maging ticket ni XRP sa buwan. Kung malilimitahan ang ibang options, si XRP ang matitirang nakatayo sa gitna ng ring. Kaya siguraduhin ninyo lang na handa kayo dahil ang financial landscape ay parang panahon dito sa Pilipinas. Mabilis magbago pero ang laging handa, siya ang panalo. Sabi naman sa balita na ito, analyst says real XRP rally is around the corner. Here's the signal. Ayan. Alam nyo, ang paghihintay po sa pag-angat ni XRP ay parang paghihintay sa reply ng crush mo. Nakakaubos ng pasensya, pero pag dumating, sulit na sulit.
Ngayon, ayon sa batikang crypto analyst na si CW, mukhang hindi na sin zone ang aabutin natin dahil ang totoong XRP rally ay nasa kanto na lang. Tignan po natin ang charts. Kasalukuyang nakatambay po sa XRP sa tinatawag na lower boundary ng long-term price channel nito. Sa madaling salita, nasa sahig tayo ngayon. At alam ninyo naman ang sahig, wala ka ng ibang pupuntahan kundi pataas. Maliban na lang kung may basement. Pero sa kaso po ng XRP, kasaysayan na ang nagsasabing aakyat ito. Nito pong nakalipas na taong 2017, 2024 at nitong early 2026 tuwing ihalik ang presyo or tuwing hahalik ang presyo sa linyang ito, bigla itong nagkakaroon ng adrenaline rush. Parang uminom ng 5 tasang kape na may kasamang energy drink. Sa presyong $1.42 ngayon, ang chart pattern ay nagpapakita ng matinding support. Ibig sabihin, maraming buyers ang nakabantay, handang sumalo bago uli lumipad ang presyo. Ngayon ay hindi lang ito basta-basta hula. Ang consistency ng pattern na ito sa loob ng maraming market cycles ay nagbibigay ng matibay na pundasyon. Ang projection, papunta tayo sa upper boundary. Hindi po natin alam ang eksaktong oras dahil ang market ay parang weather forecast. Minsan maaraw, minsan kailangan mo ng payong. Pero ang technical structure ay malinaw. Sa XRP is well positioned for growth. At ayan, para po sa mga short-term traders, ito ang tinatawag na key buying opportunity. Mababa po ang risk dahil malapit sa support, pero mataas po ang potential return kapag humarurot na. Kaya imbis na ma-stress sa red candles, isipin mo na lang na nagsisale sa XRP para makasabay ang lahat bago ang grand exit sa itaas. O kalma lang, ang signal ay nandyan na. At heto na po ang panghuling balita natin tungkol dito kay XRP sa video na ito. Kung sana ay meron pong analyst ang nagsabing $50 could be XRP price peak if it follows this fractal. Ayan, alam nyo ba na ang pilak o silver ay hindi lang pambalot ng stick o ginagawang alahas? Sa mundo ng crypto, ito ngayon ang nagsisilbing mapa para kay XRP. May isang analyst na nagngangalang XRP Captain ang nakapansin ng isang pattern. Isang fractal na nagsasabing ang $10 ay hindi pa ang dulo. Sa totoo lang, barya pa lang daw yan. Ang tunay na target ay isang dambuhalang $50 kada XRP. Ngayon ay bakit po ba silver? Ganito kasi yan. Ang silver ay kilala sa pagkakaroon ng mga repeatable structures o mga pattern na paulit-ulit na nangyayari sa kasaysayan. Kung titingnan po ang graph ng silver noon at ikukumpara sa XRP ngayon, para silang magkapatid sa ina. Yung tipong magkaiba ng mukha pero pareho ng ugali. Ayon po sa analysis, kung susundan ni XRP ang yapak ng silver, papasok tayo sa tinatawag na accelerated gains phase. Yan, ulitin ko, accelerated gains phase. Sa madaling salita, bibilis po ang akyat na parang hinahabol ng utang. Sa kasalukuyan, si XRP po ay naglalaro sa paligid ng $1.42. Para sa iba, boring ito. Yan, napaka-boring ito kasi parang stagnant o nagko-consolidate lamang.
Pero sa technical analysis, ang price compression o ang pagliit ng galaw ng presyo ay parang pag-atras ng pana bago bitawan. Mas mahigpit ang compression, mas malayo ang lipad. At base po sa silver fractal, ang unang pitik nito ay diretso sa $10 bago tuluyang humarurot paakyat ng $50. Hindi lamang si XRP Captain ang nakakita nito. Marami ng traders ang pumapansin na ang rally ng XRP ay hindi lang basta spike o tsamba. Isa itong structured upward move. Ibig sabihin may sinusundan na hagdanan. Hindi ito yung parang ex mong biglang nagparamdam tapos nang ghost din agad. Ang framework na ito ay base sa volume trends at saka historical alignment. Kung magpapatuloy po ang momentum na ito, ang $50 ay hindi lang basta drawing, kundi isang posibleng destinasyon. Siyempre sa crypto, walang garantiya. Ang market ay parang panahon dito sa Pilipinas, kung saan ay minsan maaraw, minsan biglang babaha. Pero ang pagkakaroon po ng modelong tulad ng silver fractal ay nagbibigay sa atin ng roadmap para hindi tayo nangangapa sa dilim. Kaya kung hawak mo pa ang XRP mo, bantayan mo ang volume at ang alignment. Dahil baka sa susunod na buwan, hindi na lang silver ang hawak mo, kundi ginto na ang halaga ng portfolio mo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.